Ang taray ng First Lady. Panoorin natin mga Lods. Napatakbo at iniwasan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang tanong ng media tungkol sa estado ng kanilang samahan ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, lang po, short reaction lang, ma'am. Makailang beses siyang tinanong pero hindi umimik ang First Lady. Nangyari yan sa isang Chinese New Year event sa Chinese Embassy sa Makati City. Nito lang Lunes, napansin ng tila isnabali na First Lady Liza VP Sara sa runway bago lumipad papuntang Vietnam. Ang unang ginang kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa event kanina, wala ring reaksyon ng First Lady habang piniplay ang video greetings ng Vice Presidente. Nang subukan ulit siyang kunan ng pahayag ng media, doon na napatakbo ang unang ginang. Special message in regards to First Lady. Attitude yun. So, kitang-kita talaga natin sa video na there's something, di ba? There's something going on between, no, sa kay Liza, no, the First Lady and the Vice President. So, totoo lang mga Lods, for me ang kawawa talaga si VP Inday Sara. Diba? Kasi, ito kasi si VP Inday Sara, nakipagsanib puwersa pa eh. Diba? Kasi, VP Inday Sara, kaya niyang gumawa ng sarili niya. Pero yun na nga, no, kasi, pinilit siya, di ba? Nakiusap si Senator Amy na tumakbo, no, si VP Inday, di ba, para maging katandem ni President BBM. Now, tingnan nyo ngayon, no, tingnan nyo ngayon, di ba, sa loob ng Marcos administration, di ba, lalo na yung mga kabinete, di ba, yung si Romualdez, pati si, di ba, First Lady, sobrang nakakaawa si VP Inday. 'Di ba? Kasi kita mo naman no na ang inaasal no ng nakapaligid kay President BBM kay VP Inday Sara ay iba talaga. Buti na nga lang no si President BBM ay yung pakikitungo niya kay VP Inday Sara andun pa rin eh. Tama din naman, 'di ba? Kasi sila namang dalawa ang binoto ng tao. 'Di ba? Hindi naman si First Lady, hindi naman si Romualdez. Mahirap talaga mga Lods makipag-tandem, 'di ba? Ang isang Duterte, 'di ba? Lalo na kapag ang katandem nila, like for example, Marcos family, 'di ba? Bongacious, fabuloso, party, 'di ba? Kumbaga marangya ang buhay. And like tingnan nyo yung inaasal ni First Lady ngayon. 'Di ba? Kasi ano sila ma-pride sila 'di ba? Feeling niya parang wala silang ginagawang masama, no? Feeling niya tama siya. Ganun 'yun mga feeling entitled 'di ba? Kasi nga garboso sila, no? Mayaman sila. Kaya nagkakanda talo-talo talaga sila sa mga prinsipyo. And at the same time, sa mga gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Kasi kita mo yung dalawang pamilya, di ba? Yung Marcos family and Duterte family. Iba talaga eh. Dati nga daw sa Malacanang, di ba? Piniritong, di ba? Nung kay Tatay Digong pa, piniritong isda, yung pinapakain sa, di ba? Pinapakain sa gabinete. Simple lang. Pero daw ngayon, bongacious, may pa-catering pa, di ba? Sinasabi nga daw ni Tatay Digong na hindi atin yan, pera yan ng taong bayan. Yan lang yung kakainin natin, di ba? Yung parang grabe. Pero yun na nga, di ba? So ganun yung style ng Marcos eh. Bongga, party. Pero tayong Pilipino, na mga ordinaryong Pilipino, hindi naman tayo makakarelate sa ganyan eh. Di ba? Anyway, kanya-kanya naman. Pero para kasi sa akin mga Lods, dapat simple lang talaga, no, ang mga public officials, 'di ba? Dapat hindi sila bongga. Dapat hindi nila pinapakitang mas lamang sila sa Pilipino, mas bongga sila sa Pilipino, mas marangya sila sa mga Pilipino. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon.
tingnan nyo yung lifestyle ng mga Duterte. Pangmasa talaga. Yung bahay nila, simple lang. Di ba? Gawa lang sila. Public servant lang sila. Walang party-party. Walang garbo-garbo. Kaya minahal ng tao.